Naranasan nyo bang magkaroon ng problema sa inyong pamilya at hindi nyo na alam ang gagawin? Maaring ito'y problema ng mag-asawa, problema sa anak, problema sa kalusugan o problema sa pinansyal. Ang pakiramdam na ito ay sadyang napakahirap. Kaya dumarating tayo sa isang punto na kinakailangan natin ng tulong ng iba para malaman kung anong nga ba ang dapat na gawin. Subalit ang dilema minsan, sa dami ng napagkukunan natin ng payo, unang mga magpapayo sa atin, hindi na natin malaman kung ano nga ba ang tama at pinakamagandang gagawin. Kadalasan, marami ang nagtatanong na mas nakakatanda o sa mga kaibigan na malapit sa atin, may mga kumukonsulta sa mga eksperto. Ang iba naman ay nagpupunta sa Google o kaya YouTube para mag-research ng mga videos o articles na may mga payong sa tingin nila ay makakatulong sa pagsagot sa kanilang mga problema. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa atin. Subalit, saan nga ba tayo makakakuha ng mga payong tiyak na hindi magkakamali? Mga kaibigan, ang Diyos na nagmamahal sa atin ay nagbibigay ng natatanging gabay na naglalaman ng pinakamapagkakatiwalaang mga payo sa lahat. Ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng bawat isa ng payo sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Hindi niya tayo iniwanan para manghula na lamang sa dilim kung ano ang dapat natin gawin sa buhay na ito. Siya ay nagbigay sa atin ng isang maaasahang gabay, isang gabay para sa buhay ng ating pamilya. Ito ay walang iba kundi ang Biblia. Ang pagtanggap at pagsunod sa gabay na ito na mula sa Diyos ang magbibigay ng kaligayahan at seguridad sa ating pamilya sa bagong milenyong ito. Ngayon, ay samahan ninyo po akong tignan ang tungkol sa dakilang aklat na ito, ang Biblia na tinatawag na salita ng Diyos. Ano nga ba ang Biblia? Mapagkakatiwalaan ba ito? Gaano ito kahalaga sa atin at ano ang mapapakinabang natin dito? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay napakahalaga dahil kung totoo ang Biblia, paniwalaan man natin ito o hindi, ito'y may kinalaman sa buhay at kamatayan. Kung totoo ang Biblia, ang buong kapalaran natin ay nakadepende kung ito ay tatanggapin natin o hindi. Ang paniniwala natin sa Biblia ang nagbibigay ng pagkakaiba sa paniniwala natin sa Diyos. Dahil totoong walang ibang lugar kung saan natin makikita ang malinaw na larawan ng Diyos, kundi sa Biblia. Sa katunayan, ito ay dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia para magsilbing gabay natin, gabay para sa ating pamilya. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito'y binubuo ng isang buong library ng mga aklat sa loob ng isang cover. Meron itong 66 na mga aklat na binubuo ng 39 na aklat sa lumang tipan at 27 aklat sa bagong tipan. Ang isa sa pinakadakilang himala sa Biblia ay ang pagkakaisa. Ang mga aklat nito ay isinulat ng magkakaibang may akda sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kontinente na may iba't ibang pinagmulan, edukasyon at kultura sa loob ng 1,006 taon. Hindi sila nagkaroon ng isang pagpupulong o isang pagpupulong para pag-aralan ang komposisyon nito. Ngunit nakarating sila sa parehong tema at hindi kailanman nagkasalungatan sa mga sulat ng bawat isa. Ang kanilang mga aral
sa kabuuan ay nananatiling naaayon sa isa't isa. Pinatunayan lamang nito na ang pangwakas na may akda ng Biblia ay ang banal na Espiritu. Ang isang aklat ay maaring may pangalan ng manunulat, ngunit ang Diyos ang pinakapangunahin nitong may akda. Paano nga ba dumating sa tao ang Biblia? Sangayon sa 2 Samuel, Kapitulo 23, ang talata ay 2. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, ang kanyang salita ay nasa aking dila. Si David na isa sa mga manunulat sa Biblia ay nagpatotoo na ang mensahe ay direktang galing sa Diyos, ito'y inilagay sa kanyang dila. Nangangahulugang hindi ito galing sa kanya. Siya'y inudyukan ng Diyos para maisulat ang kanyang kalooban. Sa ngayon naman, kay Pedro, sa 2 Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 20 at 21, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga banal na ito ay tao ang siyang nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Si Pedro, isa sa mga manunulat ng Biblia, ay nagsasabing hindi siya sumulat ng kung ano ang naisip niya o mga teoryang sa palagay niya. Ay matalino, ngunit isinulat niya ang sinabi sa kanya ng Diyos. Inaamin niyang siya'y isang instrumento lamang ng Diyos. Hindi siya ang pinagmulan o gumawa ng kanyang isinulat. Ito'y mula sa Diyos, ang banal na Espiritu. Ang mga manunulat ng Biblia ay mga manunulat ng Diyos, hindi ang kanyang panulat. Naglalaman ang mga ito ng banal na kaisipan sa wika ng tao. Kaya nga, ang mga banal na tao ay nagsulat ng Biblia habang sinasabi sa kanila, ito ng Diyos. Ang mga salitang ito, mga kaibigan, ay nilayo ng Diyos na isulat sa mga aklat para mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Sabi sa Jeremias Kapitulo 30, ang talata ay 2, ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa aking aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Ang mga aklat o mga sulat na ito ay maingat nilang itinatago o ipinadadala sa kinauukulan. At kung masira ay iginagawa nila ng kopya para maingatang mabuti. Sino ang tema ng kasulatan? Ang lumang tipan, sa pamamagitan ng mga hula at simbolo, ay naghahayag ng Mesyas na darating. Inihayag ng bagong tipan si Kristo na dumating at nabuhay sa katotohanan. Mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang mapagmahal na Diyos. Isang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya, na nagpadala ng kanyang anak na si Jesus sa mundong ito upang mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Ito ang tema ng buong Biblia, na mahal tayo na Jesus. Ano naman ang kasiguraduhan o ano naman ang katiyakan natin na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos? Nakakasiguro tayong ang Biblia ay salita ng Diyos dahil, una, pinatutunayan ng makabagong siyensya at ng arkeolohiyo o archaeology na ang mga tala sa Biblia
ay tama hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang mga agam-agam noong una tungkol sa gaano katotoo ang mga tala sa Biblia na kasulatan ay nawala na. Subalit sa pagsasaliksik at paghuhukay ng mga archaeologists, na kahit ang mga bato ay sumigaw at naging mga saksi, kabilang dito ang Ebla tablets, ang Rosetta Stone, Isaiah Scroll, ang Dead Sea Scrolls, Cylinder of Nabonidos, at marami pang iba. Pangalawa, ang mga tala ng kasaysayan ay nagpapatunay sa mga propesiya ng banal na kasulatan na hindi kailanman sumala o nagkamali. Ito lamang wala ng iba sa lahat ng mga aklat na kinikilala ng mga tao na sagrado ang merong pagtataya sa hinaharap o propesiya. Ang mga propesiya ni Daniel, ni Ezekiel, ni Isaias, ni Joel, Juan, at iba pa ay walang mintis na natupad at patuloy na natutupad. Pangatlo, ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang bumago ng buhay ng tao mula sa kasamaan patungo sa kabutihan at kabanalan. Kaya nga, ang tawag dito ay buhay na salita ng Diyos. Dala-dala nito ang kahangahangang kapangyarihan saan man ito mapunta. Kapangyarihan na nagbabago ng buhay, magbago ng ugali ng tao, magbigay lakas sa mahihina, tapang sa mga napanghihinaan ng loob, at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa buong kasaysayan, ang kapangyarihan ng Biblia na baguhin ang mga tao ay paulit-ulit na napatunayan. Ang mga taong magagalitin ay ginagawang mga mapayapang tao sa pamagitan ng kapangyarihan nito. Ang mga malaswa, immoral na tao ay naging dalisay at malinis. Ang mga manglalasing ay nakalaya sa kanilang pag-iinom. Ang mga magnanakaw ay napatigil sa kanilang pagnanakaw. At ang manluloko mula sa kanilang pandaraya ay naging tapat. At hanggang ngayon ay makakasaksi tayo ng maraming mamamatay tao sa bilangguan na nabago at naging nagagalak na mga Kristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. Dahil maraming pamilya na matagal na sanang magkakawatak-watak dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa. Subalit, dahil sa kapangyarihang nasa Biblia, sila'y naisalba at napuno ng bagong pagmamahal. Ang mga ito ang pinakadakilang katunayan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, layunin ng buong seryeng ito ng Tanging Pag-asa Season 3 na pamilyang mahal ng Diyos, na bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay ay makasusumpong ng kasagutan ng kanilang mga problema at magkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng Biblia. Hanggang kailan mananatili ang Biblia? Ayon sa Isaiah Kapitulo 40, ang talata ay 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Noong 3 siglo, gumawa ng sistematikong pagtatangga si Emperador Diocletian para sirain ang bawat kopya ng Biblia. Nagpasya siyang parusahan ng kamatayan ang sinumang taong mapag-aalamang merong isang kopya ng Biblia. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Noong Middle Ages, ang iglesia ay nakipagbaka laban sa paggamit ng Biblia.
Tinali nila ito, kinumpiska, sinunog, at giniba. Gayunpaman, hindi po ito nawasak. Ayon sa mga historiador, mahirap paniwalaan subalit noong madilim na kapanahunan or dark ages, angaw-angaw na mga banal na tao ang pinatay dahil sa kanilang pag-ibig at katapatan sa Biblia. Kahit ang masumpungan ang isang tao na may kopya ng aklat na ito ay sapat na upang siya'y hukuman sa Bartolina at bitayin. Ayon sa aklat ni Fox na Book of Martyrs, ang nagsasalaysay ng malagim na kasaysayan, subalit kahit ang walang pakundangang pagkitin ng buhay at pagpapahirap, ang lahat ng pagsusunog na ginawa sa aklat na ito, ang Biblia o ang banal na kasulatan ay buhay pa rin. Iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Biblia ay isang aklat na sinumpa ng marami. Sinira, sinunog, itinapon, itinakwil, pinag-usig ng higit ang lahat ng bumasa sa alinmang aklat ng kasaysayan na inyong nalalaman. Subalit, ang salita ng Diyos ay nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Ang mga tapat na Kristiyano noong panahon iyon, tulad ng mga Waldenses, Huguenots, Albigenses, sa Europa na mahigit na pinag-usig dahil sa kanilang pananampalataya sa Biblia, ay nakasumpong ng tirahan sa mga lungga, sa mga yungib at malalamig na mga kabundukan. Doon sila nag-aaral ng Biblia at kinukopya ang mga ito. Bumababa sila bilang mga misyonerong mga akal at manggagamot para ituro ang salita ng Diyos at dalhin ang pabalita ng langit sa mga tao. Mga kaibigan, hindi hinayaan ng Diyos na mapigilan ang Biblia. Maging sa panahon natin ngayon, sa ating modernong lipunan, ang atheism, communism, at mga modernong kritiko ng sensya, sila'y naging matinding kaaway ng Biblia. Gayunpaman, nabubuhay ito sa mga pinakawalang awang mga kaaway at nakaligtas sa pagsubok ng mga siglo dahil sa pag-angkin nitong mananatili magpakailanpaman. Ito'y nanatiling parehong Biblia tulad ng isinulat 1,600 taon na ang nakakalipas. Sa katunayan, hanggang sa ngayon, ito ang pinakamabentang aklat taon-taon. Ito ang pinakamahal, pinakabinasa, pinaka-pinag-uusapan at pinakakalat na aklat. Ito ay naisalin sa halos 2,000 wika at nailimbag na higit pa sa 8 bilyong kopya sa buong mundo. Ayon kay William Sangster, daang-daang siglong karanasan ang sumubok sa Biblia. Dumaan ito sa mga kritikal na sunog na walang ibang bahagi ang nasira at ang katotohanang espiritual na ito'y tiniis ang apoy at lumabas ng walang amoy ng pagkasunog. Tunay ng salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano ang pinakamensahe ng Diyos sa pamagitan ng Biblia? Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ibinigay ang banal na kasulatan sa tao ay para tayo'y maligtas. Upang sa pamagitan ng pagbabasa, pakikinig at pag-aaral nito ay makikilala natin
ang aba nating kalagayan na tayo'y nasa landas ng kamatayan at kapahamakan. At sa ganitong paraan, piliin natin ang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi rin sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayo ng buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang paghahanap sa Biblia ay nangangahulugan ng pagsusumikap sa pagsusuri nito. Humukay tayo at magmina sa Biblia hanggang sa makuha natin ang kayamanan sa Jesus na daan patungo sa buhay na walang hanggan at ang pinakadakilang kayamanan ng langit. Maraming mga aklat ang inilaan para magbigay ng impormasyon, ngunit ang Biblia ay inilaan para sa ating kaligtasan. Nagbibigay ito ng mga pinakakailangang katotohanan para sa kaligtasan ng ating pamilya. Ito ang ahensya kung saan nabubuo ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang naririnig ay nagmula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa mensahe ni Jesus para sa atin. Kaya sinasabi sa Roma Kapitulo 10, ang talata ay 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Gaano nga ba kahalaga ang Biblia sa buhay natin? Ito ay isang paglalarawan bilang kung ano ang Biblia sa ating buhay. Una, buhay at kapangyarihan. Pangalawa, malikhain. Pangatlo, espiritu at buhay. Pangapat, buhay at kalusugan. Panglima, parang apoy. Panganim, umuunawa ng mga kaisipan. Pangpito, si Kristo sa nakasulat na anyo. Pangwalo, katwiran. Pangsyam, katotohanan. Pangsampo, liwanag. Panglabing isa, di nagbabago. Panglabing dalawa, di naitatali o nalilimitahan. Panglabing tatlo, di nasisira. Panglabing apat, nagpapahayag kay Jesus. Panglabing lima, nagpapabanal sa atin. Panglabing anim, nagdudulot ng pananampalataya. Panglabing pito, nagdudulot ng bagong buhay. Panglabing walo, nagtuturo, nagsasaway at nagwawasto. Panglabing siyam, ginagawa tayong kumpleto. Pang-20, pinoprotektahan tayo. Pang-21, pinapakain tayo. Pang-22, sinusuri ang mga idea natin. Pang-23, minumulat tayo. Pang-24, nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Mga kaibigan, hindi tayo iniwanan na Diyos na walang gabay sa mundong ito. Siya ay nagbigay ng Biblia para mapatnubayan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa.
ito'y sadyang napakahalaga sa buhay natin sa kasalukuyan. Ano pa ang mga pakinabang sa ating pamilya ng mga mensaheng ito ng Diyos sa Biblia? Sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, matututunan natin kung paano mabuhay ng nararapat at malaya sa paggawa ng kasamaan. Isang pamumuhay na banal at kaaya-aya sa paningin ng Diyos at maging sa paningin ng tao. Ang wika sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia ay manual ng Diyos para sa pamumuhay ng bawat pamilyang Kristiyano. Ito'y inilaan para sa ating pagbabago. Ang isa sa pinakadakilang katibayan ng inspirasyon nito, gaya ng nabanggit ko noong una, ay ang nabagong buhay ng milyong-milyong tao. Dahil ang Biblia ang ginawa nilang pamantayan o gabay sa kanilang pamumuhay. Ang salita ng Diyos, kapag pinag-aaralan, ay nagpapatalino sa atin dahil ito ay inspirasyon ng Diyos. Gawin natin itong kumpas na maaari nating asahan sa direksyon at sa payo para makagawa ng matalinong pagpapasya sa buhay. Ano pa ang mga maaari nating matanggap sa pagbabasa nito? Ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito'y isang apostolic benediction na ibinigay sa mga nagbabasa, nakikinig at nag-iingat ng nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, ingatan natin ito na ating magsisilbing alaala sa ating isipan, sa ating pagsasanay, at tiyak na maraming mga pagpapalang matatanggap ang ating pamilya. Basahin at pag-aralan natin ito araw-araw na may pananalangin. Paniwalaan ng buong puso at sundin ito ng buong puso. Habang ginagawa mo ito, gagawa ito ng pagkakaiba sa iyong buhay araw-araw. Basahin ito at mararanasan mo ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sinasabi rin sa awit 119, talatang 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang Biblia ay ibinibigay para pagyamanin ang ating buhay at gabayan ang ating mga paa sa paglalakbay Kristiyano. Kung nais mo ng tagumpay laban sa kasalanan, kung nais mo ng kapangyarihan at lakas ni Kristo, dapat kang tumungo sa Biblia. Kailangan mong punan ang iyong isipan ng mga salita ng Diyos. May isang taong gumawa ng angkop na acronym para sa Bible. B, basic. I, instruction. B, before. L, living. E, earth. Tunay nga na kailangan natin ang Biblia para gabayan ang ating pamilya sa tamang paraan o hakbang sa ating paglalakbay patungo sa banal na makalangit na tahanan. Maaari lamang nating maranasan ang tunay na seguridad at kasiyahan sa ating mga tahanan kung kikilalanin natin ang Diyos
sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Naalala ko minsan, habang ako'y pababa ng pulpito sa isang iglesia kung saan ako inimbita magsalita. Isang lalaki ang biglang yumakap sa akin at sabay tanong niya sa akin, "Pastor, nakikilala mo pa ba ako?" Nung akin siyang tignan sa mukha, ang tanging naalaala ko, ang lalaking ito ay una kong nakita sa bilangguan. Mga kaibigan, ang lalaking yumakap sa akin pagkaraan ng maraming taon ay yun ang lalaking pinaglingkuran ng isang iglesia doon sa bilangguan. Tinuruan siya ng mga katotohanan tungkol sa Biblia. Ipinaalala at ipinaunawa sa kanya ang kanyang kalalagayan. Subalit sa kanyang patuloy na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral kasama ng mga kapatid ng Biblia tuwing Sabado ng hapon, ang lalaking ito ay nakalaya at namuhay ng normal. Kaya nung kami magkita, ang sabi niya, "Pastor, ako po ay dito na nagsisimba, ako po ay may pamilya na, ako po ay may trabaho na, isang security guard, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po, kasama ng ating mga kapatid doon sa bilangguan noon, ay natuto po ako sa Biblia at natuto rin po akong magbago sa tulong ng ating Panginoon." Minamahal na mga kaibigan, ang lalaking ito, ang Biblia ang kanyang gamit upang pangasiwaan ang kanyang pamilya. At ang kanyang pamilya ay tunay na mga huwaran sa loob ng iglesia. Mga kaibigan, ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito'y higit pa sa kapaki-pakinabang na impormasyon o kapaki-pakinabang na payo. Ito ay ang salita ng Diyos, ang liham ng pag-ibig niya sa atin, ang gabay na bigay ng Diyos para sa ating pamilya. Ito ang buhay na tala na nagsasabing tayo'y pamilyang mahal ng Diyos. Inilalahad nito ang pinakamalalim nating pangangailangan, ang pangangailangan na mahalin. At sinasabi ng Biblia, mahal tayo ng Diyos. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ang tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang una't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, upang huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong
pagkatapos nating mapag-aralan kung gaano kahalaga ang Bibliang ito sa ating buhay bilang ating gabay, kayo po ba ay magpapatuloy sa pagsasaliksik ng banal na kasulatang ito? Kayo po ba, 10 ng inyong pamilya, ay nangangako sa harapan ng Diyos na sa tulong niya aalamin ang mga lahat ng matatalinong pagpapasya na batay rito, ay yun din ang inyong i-apply, gagamitin sa inyong mga pamilya? Mahal na mga kaibigan, hindi po tayo mapapamali kung ito po ang ating gagamiting gabay. Hindi po tayo mapapariwara kung ito ang magsisilbing tagapayo natin. Kung ito po ang nais nyo na maging karanasan ninyo sa buhay, nais ko po kayong anyayahan sa isang pagtatalaga na hihilingin ang tulong ng Diyos upang sama-sama nating pag-aralin, tuklasin ang mga katotohanang napasulat sa aklat na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong pong pag-ibig sa amin. Bilang mga pamilyang mahal sa iyo, hindi mo nais na kami po ay mapariwara. Hindi mo rin nais na kami po ay mapasadlak sa isang karanasan na magbibigay sa amin ng malungkot na buhay sa mga panahong ito. Subalit kami po'y nagpapasalamat sapagkat inyo pong ipinahayag at inyo pong muling ipinakita sa amin ang tunay na daan ng katotohanan at ng mabuting buhay. Na sa pamagitan ng aming pagbabasa, pag-aaral ng salita mo na tinaguriang Biblia, harinawa, Panginoon, ang bawat pamilya ay maihatid sa isang kalagayan na ang kanilang pagpapasya, ang kanilang mga gabay, ang kanilang mga basihan ng kanila pong mga desisyon sa buhay ay pawang nakasalig sa inyong banal na salita o Biblia. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag mo ng iyo pong kabutihan, ng inyong pag-ibig sa aming pamilya, na ang aklat na ito na Biblia ay maaari naming basahin, maaari naming mapakinggan, maaari naming sama-samang pag-aralan upang kami ay makarating sa isang antas ng pagpapasya sa buhay na kayo ang maging sentro ng aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming hiling at patuloy na dinadalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, maraming buhay na ang nabago dahil sa pagbabasa at pag-unawa ng banal na kasulatan. Gusto mo rin bang mabago ang iyong buhay? Gusto mo rin bang makita ang pagbabago sa iyong pamilya? Subukan mo ang Biblia, sapagkat ito ang gabay na ipinagkaloob ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at atin pong matutunghayan ang mga dahilan ng pag-aaway at alitan sa loob ng pamilya. At ano ang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bawat isa. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ay naglaan ng kasagutan. Nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya?